Kasalukuyang nahuhuli ang Amerika sa labanan patungkol sa mga microchips. Ito ang kinakailangan para makagawa ng mas modernong mga makina at kagamitan para sa mas mabisa at epektibong pagkalap ng impormasyon o mas may kakayahan para makagawa ng maraming bagay para sa isang makina. Nahuhuli ang Amerika sa ibang mga bansa, kagaya ng China sa bahaging ito. Ngunit, paano nga ba ito nangyari? Noong 2012, iniwan ni Zhong Changyu ang kanyang trabaho bilang isang engineer sa isang kumpanya na tinatawag na ASML. Ang tanging kumpanya sa buong mundo na kayang gumawa ng ganitong makina. Ang makina na ito ay gumagawa ng pinakamahusay na chip ng semiconductor o microchip sa buong mundo. Pagkatapos niyang umalis sa ASML, nagsimula siya ng dalawang bagong kumpanya. Isa sa Amerika at isa sa China. Ayon sa mga abogado sa Amerika at ASML, nagsasabi sila na si Yu ay nag-recruit ng iba pang mga engineer mula sa ASML papunta sa kanyang kumpanya sa Amerika at dala nila ang ninakaw na impormasyon tungkol sa makina ng ASML at ito raw ay suportado ng gobyerno ng China. Ito isang kwento lamang na maliit na bahagi ng malalaking pagsisikap ng China na baguhin ang isa sa pinakamalalaking industriya sa buong mundo, ang semiconductors. Ngunit ang pagsusumikap ng China ay lalong naglalagay sa kanila ng alitan laban sa Amerika. Ito ay hindi tungkol sa bahagi ng merkado. Ito ay hindi tungkol sa taripa. Ito ay tungkol sa seguridad. Kaya paano nga ba nagsimula ang alitan ng China at ng Amerika tungkol sa computer chips? Ito ang unang chip ng semiconductor na naimbento noong 1950s ng mga engineer sa Amerika. Ito ay isang piraso ng silicon na may 4 na transistor. Kasama na nga mas maraming transistor, mas malakas ang chip. Noong 1960, nagawa na ng mga engineer ang isa na may 4 na beses na transistor at taon-taon ay natutuklasan nila ang mga paraan para madagdagan pa. Kaya mula noong maagang 1960s, patuloy na nag-i-improve ang semiconductors ng mabilis. Ito si Chris Miller, may akda ng chip war. Ang tagapagtatag ng Intel, si Gordon Moore, ay inakala noong 1965 na ang computing power na nailalabas ng isang chip ay magdodoble tuwing taon o kaya't kada ilang taon at ang rate na ito ay tama pa rin sa kasalukuyan. Ang mga unang kumpanyang nakatuon sa paggawa ng mga chips ay nasa Amerika, kung saan sila ay may isa lamang pangunahing customer na ang pamahalaan ng Amerika. Ang mga unang gamit nito ay sa mga guidance computer na naroroon sa mga spacecraft ng NASA, pati na rin sa missile system. Dahil sa mga chip companies na gumagawa ng mas magagandang chips taon-taon, naniniwala ang pamahalaan ng Amerika na ang isang malalim na partnership sa kanila ang magtitiyak sa palaging meron silang access sa pinakamahusay na mga chips. Naniniwala ang pamahalaan ng Amerika na ang computing ay isang pangunahing bahagi ng kapangyarihan ng mga bansa sa pandaigdigang entablado. Isipin natin ang mga paraan kung paano ginamit ang computing upang buksan ang mga code noong World War II o upang subaybayan ang mga submarine ng Soviet noong Cold War. Sa tingin ko, tama ang hatol na yun. Sa simula, itong mga kumpanya ng chip ang nag-aasikaso ng buong supply chain. Sila ang nagdidisenyo ng mga chips, nagmamanufacture at nag-a-assemble para sa pag-install sa isang produkto. Pero noong 1960s, natanto nila na mas marami silang pera na maaaring kitain sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga chips para sa mga produkto para sa mga sibilyan, tulad ng mga korporasyon na mga computer. Kailangan lang nilang gumawa ng mas marami at mas murang chips. Kaya't maraming kumpanya ng chip ang naglipat ng kanilang manufacture at assembly sa mga pabrika sa Japan, Taiwan, Timog Korea at Hong Kong, kung saan mas mura ang pagkagawa. At sinuportahan sila ng pamahalaan ng Amerika. Lahat ng mga bansang ito ay kaalyado o kasosyo ng Amerika at ito ay isang paraan para suportahan ang kanilang mga ekonomiya at palalimin ang kanilang ugnayan. Kasabay nito, ipinagbawal ng Amerika sa mga kumpanyang ito ng chip na magbahagi ng teknolohiya sa kanilang mga kalaban, ang Unyong Soviet ng China. Ito ay isang paraan para panatilihin silang ilang taon sa likod ng Amerika habang umaasenso ang mga chips. Dahil sa batas ni Moore, ang mga advanced na chips ay lubos na mas maganda kaysa sa mga nakaraang henerasyon.
Kung ikaw ay nasa 5 taon o 10 taon sa likod, ikaw ay malayo sa cutting edge. Pero hindi nagtagal bago ang mga kaalyadong pamahalaan na ito ay nagsimulang mag-invest sa kanilang sariling mga kumpanya ng chip. Noong dekada ng 1970s at 1980s, ang Toshiba ng Japan at Samsung ng South Korea ay nagsimulang magdisenyo at mag-manufacture ng mga chips na nakikipagpantay sa mga Amerikano. Noong dekada ng 1990, isang kumpanya sa Taiwan, ang TSMC, ang naging lubos na magaling sa pagmamanupaktura ng chips, kaya't maraming kumpanya sa Amerika ay huminto na dito. Ibig sabihin nito, hindi na lamang mga kumpanya sa Amerika ang makakagawa ng pinakamahusay na mga chips. At ang industriya ng chips ng bawat bansa ay lalong nagiging depende sa ibang bansa para sa mga materyales, software at kagamitan na kinakailangan upang makagawa ng mas komplikadong mga chips. Ngunit habang ang Amerika at ang mga kaalyado nito ay naglalabasang muli ng teknolohiya ng chips, ang China ay natatambakan pa rin. Bukod sa pag-block ng Amerika sa kanilang pag-access sa mga chips noong Cold War, marami sa mga pinakamatalinong scientist at engineer ng China ay pinaalis ng diktador na si Mao Zedong noong dekada ng 60 at 70. Noong dekada ng 1990, tapos na ang Cold War, nagiging mas kaibigan na ang Amerika sa China at binawasan nito ang karamihan ng mga kontrol sa export. Kaya't inakit ng China ang maraming kumpanya ng chips na ilipat ang kanilang mga operasyon sa pag-a-assemble sa China. At sa simula ng 2000, nag-dominate na ang China sa dulo ng supply chain na ito. Inaral ng China ang supply chain ng teknolohiya at natanto nila na ang buong ecosystem ng teknolohiya ng China ay umaasa sa isang pundasyon ng mga inaangkat na silikon mula sa mga kalabang geopolitical ng China at mula sa Amerika, mula sa Japan at mula sa Taiwan. Kaya't naglabas ng malaking halaga ang pamahalaan ng China para sa kanilang sariling mga kumpanya sa pagdidisenyo at pagmamanupaktura ng chips na lalong nagpartner sa mga kumpanyang hindi mula sa China. Lahat ito sa hangarin na lumikha ng supply chain ng chips na nasa loob ng China lamang. Sa madaling panahon, nakakabuo, nakakapagmanupaktura at nakakapag-assemble na ang China ng ilang mga lumang henerasyon ng chips. Karamihan ay sariling gawa. Ngunit may mga taon pa rin itong malayo mula sa paggawa ng mga pinakabagong chips. Ito ay isa sa mga chips na yun. Mayroon itong mga 114 billion transistor. Tandaan natin, noong 1960s, mayroong 4 lamang na transistor ang mga chips. Ang kakayahan sa pag-compute sa hinaharap, tulad ng mga kakayahan noong nakaraan, ay gagamitin sa mga military na layunin. Sa huli, tanging mga kumpanya sa Taiwan at South Korea ang kayang pag-isahin ang lahat at magmamanupaktura ng mga pinakamahusay na processor chips. Ang mga kumpanyang ito ay mga choke point sa supply chain at ang China ay lubusang umaasa sa kanila para sa advanced chips. Noong 2019, nagtangkang arestuhin ng pulisya sa Amerika si Zhong Shangyu pero hindi sila natagpuan hanggang sa siya ay lumitaw sa China bilang CEO ng kanyang kumpanya na matagumpay na gumawa ng software katulad ng ASML. Dahil sa tulong mula sa pamahalaan ng China, lumago ang kanyang kumpanya. Ang kanyang kwento, isa lamang sa ilang insidente ng pagnanakaw ng IP sa industriya ng chips. Ang pamahalaan ng China ay bahagyang aktibong sumusuporta sa pagnanakaw ng IP dahil nauunawaan ng pamahalaang China na ang kanilang mga kumpanya ay nasa posisyon ng relative weakness. Sa layuning unti-unting bawasan ang kanilang pag-aasa sa foreign supply chain, tinutukoy ng China ang mga choke point tulad ng ASML at ginagaya ang mga ito, ngunit ang plano ay sumablay. Ito ay nagpagalit sa pamahalaan ng Amerika at iba pang mga pamahalaan at ito ay nagdulot sa kanila na tingnan ang subsidiya ng China bilang isang isyu na mas nakatuon sa seguridad kaysa ekonomiya lamang. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa'yo, i-check ang link sa description at comment section ng video nito. Noong 2018, ipinagbabawal ng administrasyon ni Trump ang mga kumpanya sa Amerika na magbenta ng mga bahagi ng ZTE, isang technology company ng China. Pagkatapos noong 2019, ipinagbawal nito ang mga kumpanya ng Amerika na magnegosyo sa pinakamalaking kumpanyang teknolohiya ng China, ang Huawei at ang mga kaugnay nito. Halos nagsanhi ito ng pagbagsak ng ZTE at malubhang epekto sa Huawei. Noong 2022, ang susunod na Pangulo na si Joe Biden ay mas malawakang tumutok sa industriya ng chip ng China. Una, ipinagbawal nito ang lahat ng mga kumpanyang Amerikano na magbenta ng advanced chip sa China.
Ngunit pinagbawalan din ito ang mga kumpanya ng China na gumamit ng software na gawa sa Amerika at mga kagamitang gawa sa Amerika para sa pagdidisenyo. Dagdag pa, itinaboy din ito ang mga global na company na gumagamit ng teknolohiyang semiconductor mula sa Amerika na magbenta ng advanced chips sa China. Ginagamit ng Amerika ang mga choke point na ito upang pigilan ang industriya ng chip ng China. Sumunod, ipinasa ng Amerika ang isang batas na mag-i-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa kanilang sariling mga kumpanya sa pag-manufacture ng chip at nagkasunduan na rin sila sa pinakamalaking tagagawa ng chip ng Taiwan na TSMC na magtayo ng mga pabrika sa Amerika. Lahat ito upang palakasin ang pag-angat ng Amerika. Magkapareho ang pananaw ng China at Amerika sa mga politikal na interest pagdating sa semiconductors. Kaya't itinuturing ito ng pamahalaang Amerika na isang prioridad na ipagtanggol ang kanila lamang. Pero ito rin ay nagdulot ng napakalaking presyon sa isa pang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Mula noong 1949, itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province at ipinangako nitong muling pag-isahin ito kahit na may banta ng pag-atake. Ipinangako ng Amerika na poprotektahan ng Taiwan. Ngunit sa kasamaang palad, ang Taiwan ay may hawak na pinakamahalagang choke point sa supply chain chip. Ang mga kumpanyang Taiwanese ay nagmamanufacture ng 63% sa lahat ng chips at mga 92% sa lahat ng advanced chips. Dahil sa mga kumpanyang mahalaga sa parehong industriya ng chips ng Amerika at China, nakabuo ang Taiwan ng sariling proteksyon. Ngunit ang mga kontrol sa pag-export ng Amerika ay pilit na naglalagay ng desisyon sa mga kumpanyang Taiwanese. Taliwasan ang Amerika at magpatuloy sa pagbebenta sa China o sumunod at putulin ang China mula sa kanilang mga chips. Hanggang ngayon, ipinasilit nila na kanilang puputulin ang China. Subalit habang mas nag-aalitan ang China at Amerika tungkol sa mga chips, mas maraming mga desisyon na tulad nito ang ipapataw sa mga bansa at kumpanya sa buong mundo. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Amerika? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.